PlayStation 1. Kaya ano to, maraming alam mo, pangarap ko talaga, maraming chapter to, maraming mga kagaya nito pag-aaral o pag-service sa iba-ibang lugar ng aking pangarap ba sa Panginoon. Kaya meron dito gawain, meron gawain sa ibang lugar, yun ang gusto mangyari eh. Bali ako taga-ano lang, taga-supervise lang sa ano lang, diba? Pero ngayon, as nagsisimula pa lang, ay ginagampanan ko yung ako mismo rin yung nagiging preacher. Diba po? Ngayon na yan, no? January 25, linggo po. Welcome sa gawain ng Panginoon sa Chapel of Worship San Juan. Nung nakaraan, kasama po natin yung pamilya ni Malik. Dito rin po yung kapatid ni nakakayasawa, si ano? Kasi na memory ka eh. Si Rika, andyan. May pagkakataon po, pasensya na kayo, may pagkakataon ako na nagiging yung memory ko. Nalimutan ko nga yung wallet ko, hindi ko na alam kung saan napunta. Ayun. Pero siguro may lesson doon. Ayun ko, lahat naman ng may lesson. Kaya para sa atin ng Diyos na, huwag ka mag-relay mo sa sweldo mo. Minsan ganun tayo eh, pag may sweldo, doon na lang hindi, makakabita ang gusto natin. Pero pag kinuha ng Lord, di ba? Kaya, kinuha ng Lord na aking kitaka, ano mo na yun? Diba? Parang may lesson. Sa buhay natin, lagi may lesson. Kaya napakahalaga, napakinggan natin ang Diyos, hindi lamang sa nakikita sa pag-share ng Word of God. Sa pang-araw-araw nating buhay, may lesson po na sinasabi sa atin ng Diyos na kailangan alalahanin siya, kilalanin siya. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo ang Bible study na patungkol sa Diyos. Sa pag-iral ng Diyos. Naniniwala po ba tayo na may Diyos o may iral? Na paano masabing may Diyos o kilala natin ng Diyos? Narinig lang ba natin siya o napanood ba natin siya? Parang nalalang papakulong eh, sabihin sa akin, kakapag mo yan ng kakapag ko doon ng pelikula. Kaya doon din niya alam, hindi ko pa napapanood yung mga pelikula nun eh, medyo meron na ako sa uso eh. Meron na akong yung mga tao talaga na meron talagang tao na makadiyos talaga. Kaya sabi ko yan, na talagang tinawag ng Diyos. Ako kasi, ginahirapan naman sa akin eh. Ang mga ganyan akong tinawag, binata pa ako noon. Hanggang ngayon, hindi ko alam. Kasi kung ano, hindi sana sa bata na ako ngayon. Sana nag-enjoy na lang ako sa buhay. Diba? Pero ang nai-enjoy ko ngayon siya eh. Nai-enjoy ko ngayon yung presensya ng God. Bukod sa siyempre, may enjoy natin ibang ano. Pero mas maganda kung nai-enjoy mo ang buhay kasama ng Lord na gumawa niya. Okay. Pag-aaralan natin ngayon yung patungkol sa Diyos. Maraming mga skeptics, mga atheist. Ano yun? Ano yung atheist? Ang atheist kasi yung mga pinili nilang hindi maniwala. Yung mga skeptics, yung mga nagkakang mali. Yun. Na mga gusto natin i-debunk ang God. Yun mo, God na nga eh. Siya na nga yung lumikha ng lahat, i-debunk mo, di ba? Napakahirap isipin na isang tao hindi ko makilala. Kasi daw, paliwanag nila, hindi ko naman nakakawakan daw. Hindi naman daw nila, hindi natin nararamdaman. Medyo nag-iipang mic ano. Yan. Na hindi naman daw nila nakahawakan, hindi naman daw nila nararamdaman ng Diyos. Hindi ko nakikita ang Diyos. Kung hindi ko nakikita, therefore daw, hindi ko paniniwalaan. Ngayon, gagamit po tayo ng mga, pagbaga ko naman, yung binibigyan ko kayo ng pruweba. Alam nyo ba nung ako'y nag-aaral sa college noon, tataka ko, pastor pa rin siya. Kaya sabi niya, wala Diyos. Yung pala tina-challenge yung mga estudyante kung sino talaga yung paniniwala sa Diyos. Sabi ko ako, naniniwala sa Diyos. Ginamit ko na sa siyensya, nakaalaman ko. Patunayan lang talaga na hindi kita ako. Pastor ka pa naman. Ginagalit ako eh. Kasi Diyos ko yun eh. Ngayon, sabi, ang inano ko sa kanya, basta marami ako ginaming
ginamit ko, nanayos yung sarili ko, parang wala nga akong Diyos kasi yung ugali ko. nagiging ano na ako, nagiging agresibo at ano, kailangan pala, i-maintain mo yung image of God. Kasi pinapangarap, naniniwala ka pala sa Diyos. Dapat pala yung attitude. Ay, bumabagay sa pinaniniwalaan mo. Para maniwala sila kahit wala kang ano. Example ko lang yung karanasan ko yun, na minsan hindi sa argumento, hindi sa mamagin ano, kundi sa the way you live. Tinitingnan ng tao eh. Kung talagang may Diyos ka sa buhay. Ngayon, 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Basahin natin sa Biblia. Sandali, ay sorry. Malik, nakakaano ka ba ng Bible? Pwede mong basahin sa 1 Corinthians 2:14. Balik dito, First Corinthians, mga sulat sa mga talukurin ko, dapat tumat salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo. Kasi kung ang magitan natin ay pinahahayag ng santo. First Corinthians. Marunong si Malik pa po sa Bible. Mga sulat dito sa mga talukurin ko, dito sa 14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga ito ay sinisilayan ayon sa Espiritu. Naliwanag na narinig nyo, diba? Na hindi tumatanggap pala yung umaayos sila. Magkalaban eh. Ha? Magkalaban po. Kaya papasin nyo, Bible study. Ayoko, legit. Ha? Galit sila. Alam nyo bakit? May inner demons tayo. May demonyo tayo sa sarili natin. Ngayon, yung demonyong yan, yung espiritong masama na yan, ang ayaw talaga dito. Pero hindi nyo ba alam na patay tayo sa espiritu? Kapag nabuhay naman ngayon yan, yung espiritu na gagaling sa Diyos, nabigay niya yung buo na espiritu, yan ang may gusto ngayon dito, sa kabanalan. Yun yung mga nagdanais ng tungkol sa Word of God. Yun yung, nabasin nyo naman yung, ano na, ayaw ng laman sa mga bagay na ganito. Tuloy pa natin. Hindi problema, sabihin natin, na kaya nauunawaan natin na bakit may mga tumatanggi. Bakit may mga ayaw sa ganitong mga gawain. Ngayon, kailangan natin mapatunayan na kailangan nilang maniwala na may Diyos na, may Diyos ng tunay. Masusolusyonan yan, para maging Kristiyano ka, kailangan muna, maniwala ka muna may Diyos. Ngayon, Genesis chapter 1 verse 1. Kasi wala pa lang eh. Genesis pa lang. Sa Hebrew translation, in the beginning, God. Sa ano yun eh. Iba kasi yung original translation na nagpasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa original yan, ang word talaga, mauuna talaga yung God. And God kasi, chaos na yun eh. Yung sa Hebrew nun, Elohim. In the beginning, Elohim. Ano mo na agad. Na talagang number 1 ng God. Walang pasimula, siya na. Kaya naman nagkakaroon ng maling, di ba minsan inaano nila yung Bible. Ang inaano lang naman nila translation na eh. Talagang magkakamali, mayroon ka nang makikita mali sa translation. Kasi nga, may mga words na magkakatulad, bumalik ka sa simula. Pag-aralan mo ngayon yung original language ng Bible. Which is Hebrew, pala yung Hebrew. Greek, Koine, then say Aramaic. Pag-aaralan mo ngayon yun. Pero kung baguhan ka pa naman sa okay na to, alam mo yung salin mo ng Tagalog. Okay na yan. Pero kung mga technical, yung dinidebate-debate ka na sa mga
pag-aaralan mo siyempre yung mas malalim pa para mahukay pa natin yung totoo. Ngayon, makikita mo pa lang doon na pinapatutuhanan na may Diyos. Ano sinasabi ng Salmo 14 verse 1? Basahin natin siya sa Psalm 14 verse 1. Mas maganda may ganito kasi agad eh. Pero maganda ngayon kasi internet na eh. Madali nang hanapin eh. 14 verse 1. Pero ito, mas feel mo kasi pag may libro ka talaga. Ako, love ko libro. Ang dami kong libro. 14 verse 1. Ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y napapahamak, sila'y nagsasigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Tingnan yan, yung masasama pala, nilalayuan ng Diyos. Sasabihin niya, walang Diyos. Hindi totoo ang Diyos, pero sa kalooban niya, nagsasalita, may Diyos. Parang sinisira niya sa sarili niya pag walang Diyos. Sinasabi, pero mo nanay mo, sabi mo wala akong nanay. May nanay ka naman talaga. Doon ka nagmula eh. Sabi mo, ako putok sa buho lang. Parang ganun, parang sa'yo, umira na lang ako. Pero totoo, may pinagmulang ka. May nanay tatay ka, may lulot-lulot ka. May pinanggaling ka angkan. Sabi mo, wala. Parang ganun yun. So, kaya sinabi ni Biblia, mangmang. Hangal. Masakit na salita, pero word of God yan. Sinabi. Pag sinabi mo pala sa sarili mo, walang Diyos. Gumagawa ka lang ng excuse para gumawa ka ng labag sa kautusan. Ano yun? Yung kasamaan. Yung mga bawal. Sunod. Na, yung isa sa mga ebidensya na may katalinuhan. Ang bawat nilalang, itong kalikasan natin, itong hangin, itong ano, makikita mo dyan, kung ikaw ay scientist, kasi na Albert Einstein yan, Nikola Tesla, yung mga bantog na siyentista, naniniwala sa God. Kasi sa galing nila sa matematika, sa calculation, sa mga paggawa ng atomic bomb, mga ganyan, theory, yung discover nila, the equation, talagang may katalinuhan, may intelligence. Kaya kung sila ng mga matalino, i-acknowledge nila, nagsulog ng ilang, nagsayang ng oras, para pag-aralan ang mundo, nagsasabi nila may lumikha. Kung tayo pa kayang hindi nag-aaral pa, o minsan sa ibang sabihin natin nagmamagaling sa sarili, di ba? Ngayon, the greatest proof that the scripture system of God is our daily fellowship. Yung mga tunay na Kristiyano po. Sino ba dito hindi nananalangin? Kung hindi ka nananalangin, siguro, mamamakay ka. Diyos ko po! Diba? Ako na, kasi dami ko ng beses mamatay. Ako sa Tagaytay, muntik na ako mahulog sa bangin eh. Ha? Kung alam niyo lang, muntik na kami ng misis. Yung sa mahulog sa ano. Napapaisip ako. Nilala ko na kasi God ng time na yun eh. Pero pag hindi mo na napatayan, Diyos ko po! Diba? Pero kung ako, ready to death. Kasi alam ko, sabi ko, mamamatay siya Panginoon ako. Kasama ko si misis. Kaya gusto ko siyang ano rin eh. Ma-convert din eh. Kung mamatay man lang eh. Sa, may mga bata, di ba? Isipin mo rin, ano? Kaya nagtitiwala ka sa God, di ba may protection din sa mga to? Maraming dahilan para maniwala sa God. Kasi may mga bagay na hindi mo kaya. Ikaw ba kaya mo proteksyonan lahat ng pamilya mo? Ha? Ito lang, may mga nangyayari dito sa akin, di ba? Hindi ko nagawang proteksyonan. Bakit? Tao lang ako eh. So, di ba, nasira ko lahat tayo. Ay mo, di ba? Sira ko. Di ba? May nangyari sa imin doon. Magtatanggol ko ba naman yun? Kasi hindi ako omniscient. Diyos lang yun. Ang nakakagawa lang ng bagay na imposible, Diyos. Yung milagro, Diyos lang. Tayo, instrumento lang. Tao lang tayo. E ngayon, halimbawa ikaw ako pulis. Halimbawa, pulis ako. Nagpapatrol. Eh, kung may nangyari ko yun doon sa isang ano. Ay, napaka-importante yung nagdadasal. Ngayon, sa pananalangin, doon mo mapapatunayang may Diyos din. Kasi sino kinakausap mo sarili mo? Ha? Yung iba sa may nakikinig tayong mga nating sa altar. Ano masama? Basta right ang puso mo sa Panginoon Diyos.
Ang masama yung iniisip mo yung bagay na halimbawa bato. Yung bato na ginawa mo, yung Diyos. Eh, di mo, mas makapangyarihan ka gusto niya lang, ikaw yung hindi ng ano. Pero kung titingnan mo, ang puso mo, kung ang puso mo, talagang sa Diyos ka nakatuon, walang masama. Kasi doon mo makikita na sa iba-ibang relihiyon, nananalangin sa mas makapangyarihan sa kanila. Na may kumikilala sila sa mas makapangyarihan sa kanila. Yung mo masasabi na at napakasarap manalangin, hindi ko totoo lang. Lalo pag dikit na dikit ka, yung alam mo sa sarili mo na ito lang kung dikit pumasahe. Ha? Kaya yung mga danger na buhay mo, oo, makahabulin ka. Ligtas niyo ako. Dahil nakaligtas ka. Salamat doon. Yung mga ganon, di ba nakakapanalangin ka? Pero ang kaibahan ng nakakayari sa kanila, kahit hindi mo oras na ganon, sa normal araw umaga, gabi, para bang kaibigan mo ang God na may relasyon ka nga, ibig sabihin, wala pa kakaiba sa kapatid mo, kailangan mong i-maintain yung relationship. Tuloy natin. Proof of Scripture, the heaven declares the glory of God and the permanent show of His word. Nabasa natin sa Psalm 19 verse 1. Mas maganda sa Tagalog talaga eh. Kasi hindi ka natin eh. Alam, naiintindihan mo ang English kasi nga lang. Kaya nga ang Tagalog eh, wika natin yun eh. Psalm okay, 19 verse 1. Ito po, basahin natin. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinapakilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Sabi dito kalawakan. Sabi ng English permanent. Ano gusto mo yung point out sa inyo doon? Yung ipinahayag ng buong mundo na may Diyos. Sa translation, ginamit ko ng permanent, di ba? Naniniwala ang cosmology ng Hebreo na ang Diyos hindi na malapit. Hindi malayo ang Diyos. Pag tumingala ka sa langit, lumagpas ka na ng ano dyan, nandyan ang Diyos. Ngayon, kung pag-aaralan ko, kung may mag-aaral talaga, na hindi sa science, ano nga may talagang purely biblical, kung mabasa mo dyan, may upuan ka doon, nakupo ko sa upuan. Ang hari kasi talaga, may trono yan. Ngayon, meron sa yung inapakan para magpahinga pa niya. Yung inapakan siya para magpahinga pa niya. Ang tawag footstool. At ano siya paniniwalang Hebreo, tayo apakalilang na ganyan. Mga pa, ibig sabihin, ganun lang ang buong mundo sa kanya. Pero hindi siya sobrang layo. Pero hindi siya sobrang lapit din. Pero ang Diyos, nakakita sa atin. Nakakuha ba ako? Ang Diyos hindi siya sobrang layo, hindi na yun. Ibig sabihin, hari siya sa atin, andyan lang siya. Hindi naman nakalagpas na dito. Sabihin ko sa inyo, yung taas. Ngayon, buha ka ng drone, kaya ng balloon, air balloon. Kasi, pwede magsabi yung mga scientist na napapunta raw sila dyan. Pero ikaw mismo mag-i-ask mo, no? Diba, wala pa sa atin, diba? Pero kung naniniwala tayo, kahit di pa natin alam, sasabihin nila may galaxy, meron daw kung ano-ano mga ano. Oo, sinasabi nila, pero kung ikaw mismo ang magsusuri, kung talaga ikaw ay truth seeker at ano talaga, ipilitin mong makapunta talaga dun sa ano. Ngayon, sasabihin mo, may Diyos ba? Sabihin mo siya, may Diyos talaga. Kasi umiiral siya eh. Naiisip mo yung mga bagay na yun eh. Yung umiiral ka, ano na yun? Paniniwala na sa Diyos yun. Romans 1 verse 20. Nakalagay sa Romans 1:20. Mahal na ginagawa mo dyan? Luto. Babasahin ko sa inyo. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin at ng sanlibutan
ay nakitang maliwanag ang pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila ay walang madahilan. Turuin nyo, pag tayo lang pala mag-observe, kung matalino ka lang talaga, matalino ka pa lang, hindi ka pumananampalataya, masasabi mo, buhay ang Diyos. Bakit? Kung matalino ka, masasabi mo, may gumawa sa atin. May disenyo. Bigyan ko ng example, nakakita ka na, ikaw, Ricard, nakakita ka na ba ng bata hindi, bata, pitos o magiging sanggol na nanganak na hindi sa sinapupunan mo o hindi sa babae. Yung mga bakla, nakakita ka na gano'n, baka nanganak. Ha? O yung sa machine. Tanging ang babaeng katawan lang ang binigyan ng gumawa ng buhay. Hindi ba disenyo ng Diyos yun? Saan nakakita na baby na sa lata? Kasi pag meron ka mga fiction na science film, gawa lang yun. Pero yung sa totoo talaga, kasi kunting pagkakamali, alam niyo ba, kunting pagkakamali lang ng mga ano yan, ay nagiging sira-sira na yung katawan ng abnormal na. O, yung pag-aralan niyo yung mga botany, mga ano, kunting pagkakamali lang ng nuclear atomic ano yan, yung pagsabog na. Hindi mo nyo ba naisip yung ganong kamanghamang ng bagay ay posibleng, kahit AI pa, na panahon natin, hindi kayang gumawa ng isang bata sa labas. Kundi, pwede yung insemination, yung lalagyan mo ng binhi, maaari pa. Pero yung sa labas mismo, doon malalaki yung bata sa labas. Parang isa inaano sa inyo na proof na na Diyos lang ang mga nakakagawa. Saka yung may nakita sa isang CT scan ba yun? Yung sanggol ba yun? May nakita yung may kamay na humahawak sa bata. Kayo mo kamay yun. Kamay lang x-ray sa loob ng kung makakapasok yung kamay doon. Doon natin masasabi na may mystery. Naniwaga ang pagka-Diyos ng Diyos. Yun yung nakalagay kasi sa Bible doon na ikaw sa sinapupunan pa lang niya, hinuhulma ka niya. Kung magiging pangit ka siguro, magiging maganda ka, magiging ganito yung itsura mo, ugali mo, kilala ka ng Diyos bago ka pa. Kaya kanyang sinabi sa Bible na yung mga apostol, sina Pedro, alam mo ng Diyos kung sino sila. Di ba sinabi pa nga, gawin mo na. Ibig sabihin, alam niya na gagawin niya. Alam na ng Diyos yung mga pagkatao nito, yung mangyayari kasi sa hinaharap. Yung future, alam na ng Diyos. Bagamat sa ating panahon, sa ating kasalukuyan, hindi para sa atin na, Diyos lang nakakaalam. Gagawin lang natin yung prayer natin sa atin. Yung sinabi ng Diyos na hindi mapapaputi yung buhok mo. Nabasa niyo ba sa Biblia yun? Na yung buhok mo, hindi puputi kung hindi niya pahinutunutan yun. Hindi niya pati yung bilang niya lahat yan, yung buhok mo. The same pero mababasa mo dun yung hiwaga ng Diyos. Dire mo yung pati pala yung, ito palang buhok natin na puti, hindi pala yan. Basta na naging puti yan. Ibig sabihin may simbolo sa Diyos yan kung bakit naging puti. Hindi, sa Bible sa Bible Joke lang. Sa Bible ang nun, you are growing, you are maturing. Ibig sabihin, tanda ng Diyos na ikaw ay nagmamature. Ngayon sa buhok, may mga buhok na hindi tumutubo. Nasa Bible din. Diyos lang din ang may nun. Kasi may mga bagay na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung bakit nangyayari o bakit umiiral. Ngayon, may mga tao na sapat na yung salita ng Diyos. Sapat na yung scripture para paniwalaan na pag nabasa niya sa Bible, sapat na ako kasi believer na ako Sapat na sa akin to, kahit hindi ko pa pag-aralan yung Hebrew, Aramaic, Greek, archaeology, kung ano nung mga pruweba, naninampalataya na ako na si Yesu Cristo na matay para sa akin. Pero napapatunayan, totoo naman talaga. Sina Moses, totoo naman talaga. Ito mga propeta, totoo din naman talaga. Noah's Ark, totoo din naman talaga. Kahit hindi ko pa nalaman yun, dahil sa pananampalataya, Hebrews 11, nakalagay,
Pananampalataya sa mga bagay na bagamat totoo ay hindi nakikita, sinasampalatayanan. May mga tao po talaga na kung tawagin ay believer. Yun ang hinihiling ko sa mga nasigiran ko na maging believer kayo. Kasi there's no room for doubt. Kagaya ni Santo Tomas. Sabi na Santo Tomas, isa sa mga disipulo ng Panginoon, hindi siya naniniwala na ang Panginoon bumalik. Ibig sabihin, nabuhay na maguli. Sabi niya, hahawakan niya lang daw yung sugat niya, maniniwala ko kung hahawakan ko yung sugat. At yung sa kamay, saka sa tagiliran. Alam niyo yun, yung Panginoon. Sabi ng Panginoon, mapalad yung mga naniniwala bagamat hindi pa nakikita. Ang kinakausap niya doon, hindi lang yung mga susunod pang henerasyon na mapapalad daw yun. Hawakan daw. Alam mo, hindi pa niya naniwala na siya eh. Yung presensya pa lang ng Panginoon. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, para pa siya. Kasi nakita niya, bilhin mo kasama nila si Kristo. Nagda-doubt pa. Meron talagang ganun tao. Pero sabi ko nga, doon nakikita yung glory ng God eh. Yung mga ganung challenge. Doon nakikita doon ipinamamalas yung ng God sa mga contract, hindi ko nung magpabida, magtawagin, yung mga tao talagang skeptic, no? Doon nakikita yung minsan, yung pag-ira na kapangyarihan ng Diyos na gano'n. Kasi binabasa rin ako eh, sa mga Grego daw karunungan. Sa pagkakarunungan, kaya may debate sila eh. Alam si Aristotle, sina Plato, sina mga palito ng kaalaman ng araw. Sapat na sila pag nalalos debate, sige, naniniwala na ako. Pero alam niyo ba sa mga Hudyo, at mga Muslim, Hudyo, lalo especially Hudyo, hindi sila maniwala kahit manalo ko sa debate. Pero, paano pakita ng himala sa langit? Doon pala sila maniniwala. Hindi mo, pero hindi rin, kasi yung panahon ni Moses, doon nagpaulan ng apoy. Ginawa ng yung dagat, pula. Inuksan na yung tubig. Diba? Daming himala, no? Di ko naniwala. Kasi namamayani sa kanya yung pagiging hari niya raw. Ako si Pero. Minsan ganyan tayo. Kaya natin iwanan. Pati yung sinasabi ng Panginoon Jesus, yung binatang mayaman. Sabi, naman pa sa pakahirap sa isang mayaman ang mapunta sa karay ng Diyos. Maigi pag pumasok ang kamelyo. Ano yung kamelyo? Di ba alaking height nun? Taba-taba kayo ng gano'n, ay gulugod na parang, papasukin mo sa parang, sinulid ba yun o ano ba yun? Isipin nyo lang sa literal, isipin nyo, paano mangyari yun? Kahit anong magic mo siguro abracadabra kung anong gawin mo eh. Napakahirap isipin na imposible. Parang isang mayaman. Ibig sabihin lang ng Panginoon, may humahad lang. Para ang tao maniwala at talagang kumilala sa Panginoon. Kagaya ng isang mayaman, bakit? Ayaw niyang iwanan ng kayamanan. Ang ginodiyos niya sarili, pera. Yung kayamanan, sabi ng Panginoon, ang daming tinulungan ng Panginoon, yung makasalanang babae. Hindi kita huhusgahan, huwag ka na magkasala. Yung magnanakaw na buwis. Di ba mga kasalanan yun? Hinusgahan ba ng God? Hindi naman, di ba? Ang ginawa niya, pinatawad. Pero pagdating sa mayaman, di ba iniwan niya kasi alam na ng Diyos na hindi susunod. Kung may mga ganun, pasensya na kayo, may mga tao talagang hindi susunod dahil sa mundong ito. Nakuha niyo? Ayaw niya iwanan eh. Ako Lord, sorry Lord, dahil nasa pulis ako eh. Pero sabi nga asin at ilaw, ginagawa ko ng asin at ilaw sa mundo. Ginagamit ko na ng biging pulis ko. Pero totally, ang Kristiyano dapat tinawag sa pananampalataya. Ayaw mo ba yun? Mabuhay ka sa pananampalataya? Ano yun? Milagro yun. Bubuhayin ka ng Diyos. Sabi mo, galing sa Diyos lahat. Parang napaka-imposible paniwalaan, pero nangyayari po yun sa mga tunay na believer. Tuloy po natin. Yung konsyensya. May konsensya ba tayo lahat? Pag gumawa ka ng mali, di ba masama lang sa dyan tayo na. Magawa ko yung mali Kung walang Diyos, bakit may konsensya? Bakit may tama at mali? Bakit may kasama, may kabutihan?
Mababasa. Ang daming referensya talaga kung ano ko. Unti-unti ko lang. Ba't nakita na to? Ha? Hmm? Akala ko it's a miracle. Ito mga kaibigan, ang wallet ko na wala. Nakita na. Ha? Na-affidavit of loss na yun. Nandun? Baka nangulog yun. Kita mo, ito yung wala akong taha. Wala naman nawala. Ito wala. Kaya parang sabi ko, walang nagre-report sa akin na kahit anong, yun pala, nandito lang kami sa bahay. Ang lesson doon, ay, isa na kaya ng tao, ano? Lesson doon. Hindi, ano doon, talagang tao, pabaya, ang tao mahina, kaya kailangan, patuloy tayong, sabihin, gurin mo yan, kung ikaw tao, di ba, ano ka na doon, panik ka na, wala na akong panggastos, wala na akong pang ano. Pero kung may pananampalataya ka sa Diyos, God will provide. God is there. May mga Bible verse ka pa. Iba, Paul, sabi ko sa iyo, kung maganda na buhay mo, mas magliliwanag pa. Kasi, pero may tulong ka nang galing sa Diyos eh. Mayroong, ikaw, sabi ko sa iyo, iba yung may Diyos. Iba talaga. Hindi ko kaya explain. Susunod. Yung konsensya, gulin mo, for us pass by, I found, ayun, babasahin ko sa inyo para mas maliwanag. Acts 17 verse 23. Acts 17 verse 23. Ang ginagawa natin, parang Bible study style na kasi bago pa naman tayong mga magkakasama na sana mo share mga gagawin. Kapag share mo kasi, iba yun. Alam mo yung conception. 17:30. Ay. 17:23. Sinong gusto mong basa? Kamal. Para matuto. Sapagkat, alam mo kanina, hinahanap ko rin dyan. Kung makita. Yung, yun? Sapagkat ang aking pagdaraan, at 17:23, tama ba? Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid, si San Pablo to, katangahan mo Paul, si Paul. Sabi niya, si Paul kasi nangangaral sa mga iba-ibang lugar. Yung sabi niya, sapagkat ang aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi nakikilala. Yaog ng iyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyong binabalita ko. Bilhin niyo si San Pablo, si Spanish Pablo, sa English Paul. Habang nangangaral na siya, nakakita ko siya ng maraming Diyos-Diyosan. Yung mga, sila Artemis, sila Hercules, yung mga iba-ibang mga Diyos-Diyosan. Halos mga Diyos naman, kaya nga maraming Diyos. Kaya nag-aaral siya sa Pablo ng paraan para maakay niya sa pananampalatayang tunay ang mga to. Nakakita niya siya ng dambana, isang dambana, halos lahat gusto sambahin eh. Isang dambana, ito'y para sa Diyos na hindi nakikilala. Nakalagay. Yang Diyos na yan, ang sa inyo, ito'y tuturo sa inyo. Ginamit na ngayon ni si San Pablo, maano mangaral yun eh. Ano yun, Roman citizen yun eh. Marunong sa lingwaheng Romans, talagang siya, makalinong tao. Kung naman naisip niya yun, ginamit niya yung hindi kinikilala ng Diyos para yun daw kilalalin. Kasi alam niyo talaga, noon, wala pagkakilala ng tao sa Diyos. Maraming Diyos-Diyosan. Naniniwala naman sa Diyos, kaya nga lang, iba-ibang Diyos, parang dito po ang Diyos ba? Tuloy natin. Hindi na problema ng hindi ka nga atheist, pero ikaw naman, masyadong tayo sa sarili mo, sa pera mo, sa asawa mo, o kaya kung ano yung makikita ng tao, kailangan, kaya naman kayo, nangangaral ko sa inyo, yung buong tungala ko pa rin ay sa Diyos. Sakit! Bakit?
Tinamaan ka ba na? Sa ano siguro lang. Tutuloy natin. Ano ba na? Ano sa... Ako na. Wala na sa dila. Okay, tuloy natin. Tingnan mo, ganito yan eh. Hindi naman yan sinasisi kapaligiran na ganito. Tataka lang talaga ako, tuwing ako nangangaral. Merong mga pangyayaring minsan babagsak yung ano. Hindi ko alam. Basta alam nyo, sali pa ako ng manistrack. Lalo akong ganaganahan kasi nalalaman ko na may kalaban. Kung may kalaban, mayroong bida. Sino yun? Walang iba kundi ang Diyos natin. Ayun. Ano bang pangyayari sa buhay natin, karanasan, doon nagpapakilala ang Diyos. Hindi ka nakikita ang Diyos eh, paano makikilala ngayon? Ngayon sa buhay mo. Kasi ako nakilala ko Diyos, maraming beses na akong niligtas ng Diyos. Maraming beses na ako na akala ko pinabayaan ako ng Diyos, pero andyan pala siya. At kaya ako tumitibay lalo sa pananampalataya nung ako'y sinusubok niya. Talaga may Diyos kasi hindi mo kapos na ako, bigla nagiging naliligtas niya ako sa dapat ano. Kaya pagpatuloy, mayroon pa rin niwala sa ano, yung patungkol sa author ng buhay natin. Yung buhay natin na ito, naniniwala ba kayo? Yung nagbabasa kayo diba ng mga books? Kalagay nyo, nasulat lang yun, walang author. Ha? Alam mo yung Harry Potter, yung pelikula. Kalagay nyo, kung wala yung author ng Harry Potter na yun, nagkaroon ba ng Harry Potter books na episode na ganyan? Talagang merong isip doon. Talagang may lumikha noon. Pinagplano. Ganito itsura ni Harry Potter. Ganito ang mangyayari sa pelikulang ito. Diba? Sinulat mo na yung bilang libro bago naging isang pelikula. Ganun din kung iisipin mo, oo nga no, bago tayo na naging ganitong tao, sa plano pa lang ng Diyos, umiral na tayo. Pero ano, mayroong gumawa eh. May lumikha eh. Ngayon, yung disenyo, inano ko sa inyo na hindi siya aksidente ng utak ka. Nakita ko ba ng ilong pabaliktad? Na ano, dito mo pabaliktad ng ilong, ang nasa loob siguro yung magugulo yun, di ba? Kaya maganda yung dalawa eh, oh. Pati mata, yung dalawa. Ngayon, pinag-aralan ko rin yan, bakit, Lord, bakit yung mga taong may kapansanan, may mga may mga bukol, bakit may mga ganun, naawa tayo eh, bakit may mga kanser, yung mga nakalagay na pala sa kasulatan, nakalagay na pala, upang makahayag ang kanyang kadakilaan. May mahayag ang kadakilaan sa masasamang pangyayari. Sabi ko, hindi ko maka-question, Diyos nga siya eh. Pero kung iisipin mo, kung walang problema ang tao pa kayo sa Diyos. Minsan yung problema yan, dyan yung nagbibikis-bikis ang tao. Nagtutulong-tulungan para masolusyonan yun. Ngayon, mapalad tayo, wala tayong problema. Eh, anong mission mo ngayon? Wala kang problema eh. Palagay mo, wala kang problema. Ikaw ngayon yung gagamit yung instrumento. O kaya naman, kung galing ka sa problema ngayon, nagtagumpay ka ngayon sa problema na yun, na pinag-uusapan natin. Ikaw ngayon yung instrumento para maging solusyon sa problema. Kung gaya ng may naaralan ako ha, huwag kayo magandang may addict, bisyo siya. Nasira ko ng gospel. O sa ngayon, baka binubola mo lang ikaw ha, para mapatunayan mo sa akin, ikaw ngayon ang mag-advocate ng ikaw na ngayon ang tumulong sa kapwa mo na yung lumayo sa bisyo. Diba? Example lang yun ha, na talagang tayo may purpose sa mundong ito. Hindi ka na pinanganak na ako para magpayaman,
At talagang galing sa ayaman mo, punakuha mo na lahat. Kaya boring na, no? Gagawin mo ngayon dyan. Yung iba na sobrang yaman eh, hindi na maintindihan kung ano siya gagawin. Buti nga si Apo nga si Ang, yung isa San Miguel. Buti nga yun eh, natulong eh, di ba? Wala na siyang magawa sa pera, natulong na, di ba? Sana ganun yung mayayaman, natulong, sana all, di ba? Pero tayong mga hindi mo sobrang yaman, ako, aminin ko sa inyo, nasa may trabaho, pero kung alin naman yung gasto, saka yung tax ng gobyerno ng gasto, ay parang pangarang nila na rin. Talagang, masasabi lang, may trabaho maganda, pero sapat lang talaga. Iba talaga yung sinasabing, kung pinagkalooban ka ng negosyo, matagumpay yung negosyo, diba? Sinasabi nga yung daw magsusi sa tagumpay. Alam niyo bang hindi magtatagumpay ako, hindi papayag ko ng Diyos. Pero ito, napansin ko na sa akin eh. Ang dami ko plano. Tindahan. Ano, diba? Isang iglap lang, pandemic. Diba? Tanggal ang negosyo mo. Kaya bang mo eh. Ano sabihin mo eh. Ang dami mong alam eh. Diba? Isang iglap lang, sa pandemic lang. Kayang iwanan ng trabaho mo, buhay mo. Yan tayo. Kilalanin natin na may Diyos. We are created by the image of God. Ginawa tayo mula sa imahe ng Diyos. Ano yung imahe? Kamukha ni God? Ano ba itsura ni God? Di ba wala naman? Wala naman talaga yung itsura ng God. Pero ang sinasabi ng image of God, ano ba ang Diyos? Di ba ang Diyos ay nakita natin mabait, mabusit. Saka yung nakita natin yung hindi yung sinasabing ang Diyos may tenga. Sorry sa mga mananap pa ng iba ha. Yung sinasabing may Diyos na may point daw, huwag na maniwala sa gano'n ha. Hindi gano'n yun. Ang sinasabi doon, at pag sinabi ng katangian, ang sinasabi may tenga, may mata ang Diyos, hindi po literal. Yun ay para maunawaan mo, kasi tao lang tayo, maunawaan mo yung ibig niya sabihin. Kasi spiritual na bagay yun eh. Paano mo yung maunawaan? Gumagamit ang author ngayon ng paraan upang maunawaan mo. Ang Diyos ay may pandinig. Ano naman, tenga yun, pero maunawaan mo. Ang Diyos ay may mata, nakakakita. Pero hindi literal na mata. Diba? Hindi po ganoon. Kasi pinag-uusapan dito ay spiritual na bagay. Tandaan nyo, ang Diyos ay espiritu, kaya dapat mo siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Paano mo ngayon masasamba siya? Hindi yung espiritu ng Diyos na sa'yo. Espiritu mo, yun ang sumasamba. Hindi yung, kailangan ko daw makakita ng Diyos. Huwag ako maniwala. Hindi ganoon. Kasi, kaya mo na nasabihan, hindi pa makikita mo lang ang Diyos kung ikaw ay banal. Kung ikaw ay nagsisikap sa kabanalan, ikaw ngayon, yung, hindi naman literal na makikita, kasi mamamatay tayo, kasi ang Diyos, alam mo, Diyos yun. Ay, ang kerubim nga sa seraphim, hindi makatingin sa kanya. Sa kanyang luklukan eh. Hindi makatingin. Ang banal na yun. Ang sinasabi dito, yung mararamdaman mo ang Diyos, kung yung imahe niya, yung image niya, maano natin. Paano yun? Mabubuhay ka ng spiritual. Paano yun? Lalayuan mo ngayon yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Yan, yung makalaman ka, makapansamantalang bagay ka, isip mo na, puro pera, puro ano, iiwasan mo ngayon yun. Kaya gano'n, gusto mo, sorry, mali ka, gusto mo ngayon, may makilala kang mga sister yan. Ano mo ngayon? Iiwasan mo ngayon, bakit? Pag nabasa mo ngayon ng Bible, mababasa mo ngayon yan. Teka, may binigay pala para sa akin ng Diyos na karapat-dapat ng babae. Yung talagang para sa akin. Hindi ka na mag-aksaya ng sa club, sa mga ano. Bakit? Kasi pala, ang babaeng matino, nasa Bible, mababasa mo. Masipag, kaya naman mga babae, akala nyo mga lalaki, pagtuwa sa mga maiksi at mga ano. Ang hinaharap talaga niyan, yung mga talagang wife, talaga. Ang gagawin sa'yo, paglalaruan, ang gagawin. Kasi nga, hindi naman yun ang pang long term eh. Diba? Iba yung long term, yung natawag. Iba yung, itong last ano lang yun. Iba yung last sa pag-ibig, iba yung talagang, sa Bible kasi, ang pag-ibig marami, hindi lang yung, iba yung brotherly love, iba yung pagmamahal sa kapatid. Iba yung pagmamahal sa magulang.
Iba yung pagmamahal sa asawa. Iba yung last nung makamundong ano lang. Iba yun ha. Yun ay nakamamatay. Yung nakakamatay na ano. Ibig sabihin, sa huli, ano mo, ay, mali pala. Ay, palpak pala. Doon tayo, di ba napansin niya, dami ng mga matatalino sa bahay. Ay, yung mga sina David. Magaling na yun ha. Si Samson. Sina mga lakas matatalino na. Napol pa. Anong napol? Napahamak pa. Bakit? Sa last. Kaya ang ano natin dito, yung spiritual, pag pinalakas mo yung spiritual, magkakaroon ka ng self-control. Ano, kagaya ni Joseph. Kagaya ni Joseph. Ha? Pinakit si Joseph. So, si Joseph, yung naging kami sa Egypt. Kasi meron sa espiritu ng Diyos. Kaya yung tinapon sa mga. Yung pinagbenta ng mga kapatid. Kasi meron siyang, nangyari naman kina David, nangyari naman doon, hindi sila nag-guard na sarili nila. Ganun, ibig sabihin ko lang sa inyo, hindi ibig sabihin na ngayon, maka-Diyos ka ngayon. Paul, maka-Diyos ako ngayon, nagbabasa ko Bible. Sa ibang araw, basa ka na? Sa ibang pagkakataon, baka nalimutan mo na. Doon na nagkakaroon ng pagkakataon na nag-iisip ka na ngayon ng mga bagay na may hindi ka loob, kuminggan. Gawin natin. Medyo may ulang ako. Israel. Tandaan nyo na kung walang Diyos, walang buhay. Siya ang pinagbubuli ng buhay. Tandaan natin na siyang may likha. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Walang ibang makikilala mo at tunay na Diyos, walang iba, kundi sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino ba ang anak niya? Siya lang naman ang imahe ng Diyos. Gusto mo makita ang Diyos? Ha? Gusto natin makita talaga ang Diyos. Ipinadala niya na ang kanyang nag-iisang anak. Physical, nahawakan siya. Sabi mo, ang daya naman ng Diyos, hindi naman nagpakita. Hindi naman siya narinig. Nagkakamali po tayo. 2,000 taon na nakalipas. Ipinadala niya na ang nag-iisa niyang anak. Ipak sa history, mababasa mo sa Josephus, yung mga Roman, mga kasulatan ng history. Na totoo, Jesus of Nazareth, Jesus ben Joseph, na talagang umiral ang Jesucristo, na lumakad siya sa Nazareth, na lumakad siya sa Jerusalem, at talagang napako siya. Talagang naging tao siya. Siya ang imahe ng Diyos na nakikita. Hindi mo nagpakita niyo sa pamamagitan ng sino? Yung kanyang anak. Ang espiritu naman siya nakita po. Na ano pa nga siya eh. Kaya nga may mga gumagawa ng parang painting niya, di ba? Pero sabihin natin na hindi naman sabihin natin accurate siya. No? Pero, kaya nga nagagawa nila yung mga parang painting na yun. Kasi, naniniwala sila, nagkaroon ng imahe ang Diyos. Diba? Pero as for us, as we are Bible believer, sapat ng paniwalaan natin na dumating yung pruweba, yung anak ng Diyos, Kristo Jesus. Kasi siya po yung lumikha. Kung walang Yesu Kristo, wala rin tayo. Yung mga nilalang niya. Makabasa natin sa bukod dyan. Masusunod lang natin yung mga mystery, yung mga natin, kung patuloy natin, isa sa buhay, pag-aaralan itong banal na Biblia. Itong mga sinare ko lang po sa inyo ay mga glimpse lang po. Ngayon ang conclusion natin, yung sa mga ateismo, yung mga hindi mo talaga sabihin natin huhusgahan. Nag-usap namin yung Kisan Aaron dyan eh. Mali ang sagot ko naman sa kanya eh. Sabi niya, anong gagawin mo pag may ateist mga ateist daw, sabi ko, sapakin ko ikaw. Ay maniwala sa Diyos. Kasi bababaw pa yung aking pananampalataya. Pero mahal ko ang God. Pero nung nabasa ko ang Bible, mahalin pala kaaway. Sabi, yung katangian ng Diyos, kahit hindi kayo ibig-ibig, mahalin. Sabihin talaga kahit pala kasama-sama pala ng tao, kailangan mo mahalin. Para makita nila ang Diyos sa'yo. Kailangan pala talaga, mabago mo muna sarili mo bago iba. Tama-tama ba? Then,
Hebrews 11 verse 6, let us come be a children. Yung mga kagaya itong mga batang to. Have a simple faith. Sa maliit lang na pananampalataya, gaya ng butil ng mustasa, magkaroon lang tayo ng gatiwak, gatuldok, magsisimula po yung pag-usbong ng pananampalataya. Kung sabihin mo, wala naman Diyos, sa isip mo lang yun, labanan mo yun, sabihin mo, may chance ang may Diyos. Pakinggan mo yung boses. Lalabog mo yun. Kagaya ng bata. Kasi sabi ng Panginoon, huwag niyo palayain ng bata. Pinapalayin ng mga, magulo daw eh. Palapitin mo mga bata, sabi ng Panginoon. Alam niyo ba sa kultura ng Hudyo, bawal yun? Bawal kami makapag-usap sa babae, sa bata. Pero, inuno ng Panginoon nga siya eh. Nandiyan ang kaharian ng langit sa mga batang yan. Example niyo yung mga bata. Sabi, ano ba ang bata? Pinaniniwalaan ng lahat. Inosente. I mean, ibigay natin ng buong buo sa Diyos yung ating buhay, puso, isipan. Sabi nga ng kautusan, love your Lord your God with all your heart, mind, heart, strength. May pangalawa, bago mo mahal ang mga mo. Love your neighbor as you love yourself. Paano mo mamahal kung wala kang pag-ibig? Diba? Saka ano yan eh. Paano mo masasabing mahal mo ang kapatid mo ay yung Diyos? Kung yung kapatid mong nakikita mo, hindi mo ito minamahal. Ibig sabihin ng kasulatan doon ay makikita talagang maka-Diyos ka kung paano ka mag-care sa kapwa. Ay kayo ba, pipilitin ko mag-ano dito kung hindi ko kayo mahal. Ha, makinig? Pipilitin ko. Diba, Paul? Sabi ko, ay, okay na, Paul. Pero bakit ko kayo pinipilit para makapakinig lang? Kasi po, inaano ko dahil kayo mahalaga sa akin. Pinangangalan ko ng ibang tao eh. Kung alam niyo ako, Paul, nagpupunta ako sa Dasma noon, RD, RC, nag-ano ako, nagpipreach ako sa kalsada, na hindi ko kilalang tao. Tumatalima siya agad, yung naniniwala sila later on. Sabi ko, praise the Lord, naniniwala sa Panginoon. Hindi mo ako paniniwala na Diyos eh. Kayo pa kayang hindi ko kapatid, naalala mo Paul, saka Colin, yung nasa Marquez pa tayo, inaakay ko kayo. Sabi ko, Paul, wala lang ako magagawa kayo ng mga magpapa, pero gusto ko sana kayong makasama lagi eh. Inaano ko kayo. Ganun ka, kung mahalaga yung tao, hindi mo ba ililigtas sa baha, sa una? Kahit nag-aapoy-apoy pa yan, di ba, susungin mo yung apoy para, kaya ano, ako lang, instrumento lang ako, pero sabi ko nga sa inyo, may kapahamakan talaga. May kapahamakan. At sinisikap ko, kasi ang kaligtasan, sa pananampalataya, ito ginawa ni Kristo Jesus, ginawa na para sa atin. Ginawa na to. Kasampalatayaan mo na lang, maniniwala ka na lang sa ginawa niya para sa inyo. Hindi mo na kailangan magpakahirap, sasampalataya ka na lang. Ay, iniiwan ko sa inyo, ang sinasabi ng Panginoon Diyos, maniwala ka muna, makikita mo. Kabalik na lang. Maniwala ka muna bago mo makita. At ngayon tayo mananalangin para sa buhay. Maraming po salamat Panginoon sa pagkakataon ng pagbabahagi ng Bible study sa kanila. Nawa po ay nalugod po kayo sa Panginoon. Ngayon natago naman po tayo sa ngayon yung pagbibigayan, talagang meron siya sa worship service pero hindi ko na inaano siya kasi hindi mo kayo regular attending. Then next naman po ay yung sa banal na komunyon, tinatawag na banal na komunyon. Mahal pa kayo ready lang. Kasama kasi ito sa ano, ito yung dapat tinuturo talaga. Yung banal na komunyon. Alam mo, gano'ng halaga to? Naniniwala ba ikaw, Paul? Mamaya nga so. Ika na ang Panginoon ay namatay para sa inyo. Sumasampalataya kayo nasa kanan sa Ama. Nandun siya sa langit. Babalik siya sa tamang panahon. Yan, yung gagawin natin. Kasi yan, inaalala natin yung ginawa niya para sa atin. Oh. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Yung iba, masaya lang dyan. Ayaw nilang pa, paano mo, ang Diyos na nakakaano ng puso ng tao eh. Kung sino na nanapataya sa kanya eh. Ang bautismo. Pero ang bautismo naman talaga, Nasaan yung ano niya?
i-record ko rin yun. Kaya Yung Diyos nga niya. lang, Hindi ko alam. Ano ko ba kayo Kaya sa ito yung ano? Kaya mahalaga dyan, kung naniniwala ka sa ginawa ni Cristo para sa'yo. Wala ko nabasa sa Biblia ganun na kailangan mag-obisyo. Nakita ko na sa Biblia, mga disipulo. Sila, gano'n mo, pati na si Judas, eh, kasama Hindi naman daw dun sa motor. Baka naman. sa malasakyan. Isa ka siya. Hindi. Wala. Uy! Ano? 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 Sa akin na, pinakita di ba ganun? Pwede yun sa bata. Kasi, pinakita, patent din sa original. Patent din sa original. Bata mo naman. Kaya nga, hindi na naman Ah. yung tao. Bakit ganun yung Dade. Parang totoong ano yun. At tinatawag sa banal na dulang, o tinatawag natin banal na communion o Lord's Supper, ang tawagin. Basahin natin sa unang Korinto, Kabanata 11, verse 23 hanggang 25. Sapagkat ito ang puro na tinanggap ko mula sa Panginoon na ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya'y karagkanulo ang Panginoong Isus ay dumambot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira para sa iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabihin, isipin niyo yung ginawa ni Kristo sa krus. Namatay siya, pinahirapan siya para sa ating katubusan. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Matapos magapungan, punta ko pa, sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang sarap ng pag-alala sa Kanya. Pinapahayag niyo yung pagbabalik ni Kristo. Ngayon, naniniwala ba kayo? Naniniwala ka ba rin ka sa Panginoong Isus? Tanggapin niyo yung simbolo ng kanyang yan. Siguro pang yun lang naman tinatanong doon kung naniniwala kayo. Pag hindi kayo tumanggap. Kasi hindi ka dapat dapat. Isipin niyo yung ginawa ni Kristo. Paul. Ginawa ni Kristo. Kainin ang tinapay. Ang katasuwa. Tayo ay manalangin sa pagtatapos ng gawain. Hindi ko na yun yung mga, kasi dapat yan mga brother sister. Dapat pa may mga music pa, may, kasi ang sinabi ko lang sa inyo ay Bible study lang to. Pero kung sa regular lang, mayroong kanta, Uy, huwag mo gamitin ng tingin. may babagyan yung isang ano ng Bible verse, then sermon, then kanta uli. Pero dito kasi, since bago naman, ginawa lang natin parang Bible service, Bible study service. Kaya may dagdag din, banal na community. Okay. Pinaliwanag ko lang na iba yung regular na ginagawa namin pa. Ay manalangin sa pagtatapos ng gawain, sa dakong ito na San Juan. Dakilang Ama, pinupuri kita, pinasasalamatan kita sa mga pagkakataong ito. Dahil nakasama ko po ang mga malapit sa aking buhay, aking pinsan, aking kapatid, ang kapatid ng aking asawa. Nawa po kami bagamat maunti po ang bilang, ay nagalak po kayo sa langit dahil kami po ay kumikilala sa inyo. Naway patawarin po kami sa mga kasalanan. Naway mahanap po namin ang tunay na kaligayahan sa inyo, pagkakilala sa tunay bilang Diyos sa buhay. Tulungan niyo po kami mag-aral. Masiyahan po kami sa inyong presensya. Lagi po kami manalangin sa inyo. Lagi po kami manalangin sa inyo.
at patuloy niyo kaming gabayan sa tuwi-tuwi na. Ito po ang panalangin namin na may pagpapasalamat, pagpaparangal ang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Malik. Paul, sige sa pakikinig. Rika, sige. At tanong muna tayo. Thank you, Kuya Awin. Ano? Nag-spaghetti talaga ako. Ayan na, ilagay. Wow. Ako naman. Merienda time. Bago mag-jogging time. Kaya check mo yung ano. Maraming salamat sa yung pagsubaybay. Salamat po.